yung ganito, yung piso sa nakaraang dekada, noong dekada 60, 2 pesos yan. Mm. Lumagpas ng 10, lumagpas ng 20, lumagpas ng 30, lumagpas ng 40, lumagpas ng 50, ngayon lumagpas ng 60. Hindi yan mababawi ng konting kalikot dito, konting kalikot dyan. Ang tanging paraan para palakasin ang piso ay palakasin yung ekonomiya. Paano Yes. papalakasin yung ekonomiya? Yung mga hakbangin, mag-invest talaga sa lokal na agrikultura. Bakit ang hirap ang mga mag-asaka, mga isla ngayon? Bakit sila kabilang sa pinakamahirap na sektor kahit naggrabe yung pagtrabaho nila? Kasi walang suporta mula sa gobyerno. Paano natin papalakas ang ekonomiya kung di naman pinapalakas ang Pilipinong industriya? Kung binibigyan lahat sa dayuhan para makaparada siya dito, kunin natin lakas paggawa, pero pumaparada sila dito na wala naman actually totoong pakinabang ang Pilipinong industriya, hindi ma-resolve yung kahinaan ng piso, kundi resolve din yung kahinaan ng ekonomiya. At hindi ma-resolve ang kahinaan ng ekonomiya, kundi bigyan ng totoong atensyon ng gobyerno, hindi lamang lokal na agrikultura, pati yung Pilipinong industriya. Ihinto nila yung kalokohan na ikatuwa na merong dayuang kumpanya na pumupunta sa Pilipinas. Ilang dekada na, $110 billion na ang foreign investment sa Pilipinas. Katumbay siya ng 28-29% na ating ekonomiya. Pero atasado pa rin tayo. So, hinto na yung kalokohan na sasalbihin tayo ng mga dayuang kumpanya. Dito sila para pagkakitaan ng Pilipinas, hindi para paunarin ng Pilipinas. Ano sir yung mga kumbaga mga downside din sa or ano po ba yung mga downside kapag pang matagalan yung masyado na po tayong nag-e-expect sa mga remittances bilang suporta sa economy po natin? Well, yung downside talaga ay yun nangyayari ngayon dahil nga masyadong umasa. Kasi ganito, yung ekonomiya ng Pilipinas, kailangan natin mag-import na ating mga pangailangan. Bakit? Kasi pinibiyaan ng agrikultura, kulang pagkain natin, nag-i-import tayo pati bigas. Sa manufaktura, wala tayong sariling industriya, halos lahat ng pangailangan natin, tumingin tayo sa paligid natin, ang kaunting makita natin sa paligid natin na gawa sa Pilipinas. So dahil kailangan i-import ang lahat ng mga pangailangan natin na manufactured, pati pagkain, marami sa pagkain din i-import, anong pambayad dyan? Dolyar. Wala naman tatanggap ng piso ng pambayad. So ang ginawa ng gobyerno, pinipiga yung ating mga migrante, ating mga OFWs, sinasabak sila sa mga lugar na may gera para may dolyar yung Pilipinas para iangkat yung mga bagay na yan. So para sa amin, yung dependence sa remittances, grabe yung sakripisyo ng mga OFWs sa kanilang mga pamilya para bigyan ng dolyar ang Pilipinas, para bigyan ng dolyar ang gobyerno, para iangkat yung mga produkto na ayaw niya paunarin yung kakayanan na i-produce sa ating bansa. So kaya tayo natatali sa napakabang problema na bumabagsak ang piso, nalalagay sa pinsala ng OFWs kasi nga hindi pinapalakas sa lokal na ekonomiya at paulit-ulit yung kalokohan na hindi, basta magbukas tayo sa dayuang pamumuhunan, bukas na tayo sa dayuang pamumuhunan. Promise, 28% ng katumbasan, 28% ng ekonomiya ang $118 billion worth of foreign investment. Pero nandito tayo ngayon kasi hindi naman tayo pinuunlad ng mga yan. Nandito mga yan para kumita, hindi para paunlarin yung lokal na ekonomiya. Alright po. Pero Sir Sonny, sa ibang usapin po, let's say po for example, yung paghina po kasi talaga ng piso is, syempre obviously nakaka-apekto naman po talaga sa mga presyo ng mga, halimbawa yung mga imported goods, ganun po. Pero para po sa inyo, paano po ito, kumbaga nakaka-apekto din sa mga per pamilya or per sambahayan and kung idadagdag pa natin yung inflation po, sir? Well, yung pinaka-epekto ng pagbagsak ng piso, yung bilihin natin dahil inaangkat natin, mahal na siya. Halimbawa, example lang, isang bariles ng Dubai crude. Bago bumagsak yung piso, 8,000 pesos ang bayad sa isang barrel ng Dubai crude. Nung bumagsak yung piso nito nakarang 3 linggo, yung dating 8,000 pesos, 8,200 pesos na. Yung 200 pesos na dagdag dyan na pagmahal, hindi actually dahil dun sa pagtaas ng presyo, kundi pagbagsak ng piso. So, ang epekto niyan, lalong malaking tulak sa inflation, lalong malaking tulak sa presyo ng pangunahing bilihin, dagdag pa sa tulak sa presyo ng bilihin dahil sa dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. So, ordinaryong Pilipino ngayon, yung
malala na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, lalong palalain ng pagbagsak ng piso. Kaya ano yan, patong-patong yan, kaya grabe yung kung makadinig ka ng sabihin ng Bangko Sentral, hindi may positibo dyan. Huwag na. May tagapin din na may problema para makahanap kayo ng solusyon. Huwag yung kung wari kayo may positibo para may excuse kayo na hindi gumalaw. Medyo ano yan, pagpapasa ng bigat ng pag-angkop sa krisis sa ordinaryong Pilipino, hindi dapat ganyan ng gobyerno. Hindi dapat ganyan ng